Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa pagbabago ng panahon ay nagbabago din maging ang disenyo ng mga bahay sa Pilipinas. Ang iba ay hindi mo aakalaing bahay pala habang ang iba naman ay parang bahay na makikita mo sa year 3050. Kung noon ang simpleng bahay kubo ang madalas na tipikal na bahay ng mga Pilipino, ngayon kahit ang simpleng bahay kubo na ito ay binigyan na din ng makabagong anyo at disenyo. Pero sa sobrang kalikutan ng imahinasyon ng mga Pinoy, nakakagulat na may bahay na din pala sa Pilipinas ang ginawa ng pabaligtad. Hindi ka nagmamalikmata o naengkanto dahil totoo na ang bahay na ito ay literal na nakabaligtad. Mula pa lamang sa labas ay makikita mo na ang bahay na ito ay tila nahulog mula sa langit. At ang mas nakakabilib pa sa bahay na ito, itinayo ito sa itaas ng isang burol kaya naman mas naging agaw atensyon ito sa kahit na sinong madadaanan nito. Bakit nga ba naisip ng may-ari nito na ganito ang gawing disenyo ng kanyang dream house? Ano nga kaya ang nasa loob ng bahay na ito? Magkano nga ba ang inabot sa pagpapagawa ng bahay na ito? Halina't atin itong silipin. Agaw pansin ang isang bahay sa Nueva Ecija dahil ang design concept nito ay upside down o nakabaligtad. Pagpasok sa loob, lahat ng gamit tulad ng furniture, appliances, muebles at toilet bowl ay nasa taas at wala sa ibaba. Pero kung ang mga bahay ay tinuturing na santuaryo ng isang pamilya, ang bahay na ito na nakabaligtad ay hindi maaring maging pahingahan ng mga tao dahil nga sa nakabaligtad ito, maging ang mga gamit na nasa loob ay hindi ito maaring tirahan. Sadyang ang objective nito ay maging amusement spot. Pinagawa ito ng may-ari bilang maging attraction lamang dahil malapit din pala sa naturang bahay ang isang natural resort. Ang ganitong house design ay makikita rin sa ibang panig ng mundo tulad ng Estonia, Turkey, Canada, United Kingdom at Amerika. Gaya na lamang ng mga bahay na ito mula sa iba't ibang mga bansa. Isang bersyon nito sa Pilipinas ay matatagpuan sa Sitio Minalungaw, General Tino, Nueva Ecija. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa Minalungaw National Park. Ayon sa mga katiwala ng Minalungaw Upside Down House, nakuha ng may-ari ang ideya sa mga napuntahan niyang bahay sa Amerika at Canada. Ang napiling lokasyon ay sa ibabaw ng burol. Nakakaaliw na bawat detalye ay talagang nakabaliktad. Ang pasukan ng mga tao ay isang pinto na nasa likuran ng bahay kaya't ang unang bubungad ay ang kusina na may nakabaligtad na refrigerator, lababo at dining set. Karugtong ng kusina ang sala na may nakabaligtad na chandelier na imbes na kisame ay sa sahig nakakabit. Ang sofa set naman ay dinikit sa kisame. Ang mga kwarto at banyo, baliktad din. Ang mga toilet bowl at iba pang gamit sa banyo ay nasa taas. At kung babaliktad rin ang camera, ang bawat shots ay lilikha ng defying gravity na optical illusion. Hindi pa tapos ang Minalungaw Upside Down House kaya't hindi pa ito bukas sa publiko. Ang plano ng owner maglagay ng swimming pool at bahay na maaring rentahan. Nakatakda itong tumanggap ng bisita o oras na matapos ang kabuuang konsepto nito. Dahil sa komplikadong pagkakagawa ng bahay na ito, komplikado din ang naging presyo nito na tiyak na mapapakamot ka na lang din sa ulo. Umubos lang naman ang may-ari nito ng nasa 10 milyong piso para ito maipatuwad, maipatayo.
Malaking halaga na kung tutusin para sa isang bahay na hindi naman maaaring matirhan. Pero tulad na nga ng unang nabanggit na may-ari nito, itinayo nila ito hindi upang maging tirahan kundi para maging atraksyon sa kanilang lugar. Sa ngayon ay hindi pa din alam ng katiwala ng naturang bahay kung kailan matatapos ang pagpapagawa sa naturang bahay at kung tatanggap sila ng mga tenants. Hindi pa din ito bukas na pasukin ng publiko hanggat hindi pa ito tapos gawin. Pero kung nais mong magkaroon ng parehong konsepto ng mga nakabaligtad na bagay, sa Maynila at sa Davao ay may maaari kang bisitahin ng mga pasyalan na may parehong konsepto ng nakabaligtad na bahay. Alam niyo ba na bukod sa nakabaligtad na bahay na ito sa Nueva Ecija, isa ding maituturing na nakakabilib na istruktura ng Pilipinas ay ang Baclayon Church dahil gawa ito sa puti ng itlog. Ang simbahang ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas. Sinasabing ang simbahang ito ay isa sa pinaka-na-preserve na simbahan sa rehiyon na itinayo pa ng mga paring Jesuita na mas pinaganda pa ng mga paring Augustinian Recollects noong pang 19th century. Ito ang kauna-unahang simbahan kung saan nanatili ang mga misyonaryong Jesuitang Espanyol, subalit napilitan silang lisanan ito dahil naman sa takot na baka patayin sila ng mga Moro noong panahong iyon. Nananatiling nakatindig ang Baclayon Church hanggang sa kasalukuyan at maraming mga turista, lokal man o banyaga ang namamangha sa disenyo ng simbahang ito. Ang simbahan ng Baclayon, kilala rin bilang simbahang parokya ng Immaculada Concepcion ng Birheng Maria, ay isang simbahang Katolika Romana sa bayan ng Baclayon sa Bohol sa ilalim ng jurisdiksyon ng Diocese ng Tagbilaran. Itinatag ang simbahan ng mga paring Jesuitang sina Juan de Torres at Gabriel Sanchez noong 1596 at naging pinakamatandang Kristiyanong pamayanan sa Bohol. Naging parokya ito noong 1717 at nakumpleto ang kasalukuyang gusaling yari sa Coral noong 1727. Pinalitan ng mga Agustinong Recoletos sa mga Jesuita noong 1768 at ipinaayos nila ang simbahan mula noon. Nagsimula ang kwento nito sa panahon pa ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas sa pamumuna ng mga Kastilang misyonaryong sina Father Juan de Torres at Father Gabriel Sanchez. Ang naturang simbahan ay maraming sitwasyong pinagdaanan bago nabuo ng tuluyan. Ang kauna-unahang pagtatayo nito ay noong 1596 at gaya ng ibang simbahan ay nagsimula sa maliit na konstruksyon at may hinang materyales ang Baclayon Church. Noong una ay yari ito sa kawayan at pawid hanggang noong 1717 ay tuluyan ang nakapagpatayo ng mas mataas at mas matibay na simbahan na may 21 metrong taas ng bell tower. Sa pamamagitan ng persahang pagtatrabaho ng 200 katao sa lugar na ito ay natapos ang Baclayon Church noong 1727. Pinagtulong-tulungan ito ng 200 na mga manggagawa na taga-Bohol. Lahat sila ay tumungo ng dagat para kumuha ng malalaking corals at hinati-hati para magkasya sa nakalapat na disenyo ng simbahan. Para sementohan ng mga corals, 2 milyon ang puti ng itlog ang kanilang ginamit. Ang simbahan ay tinayo sa mga coral stone ay isang cross-shaped cruciform church na may juncture o crossing sa mounted na pyramidal wall. Ang orihinal na tiled roof ay pinalitan ng galvanized iron noong 1893. Ang gusali ng simbahan ay nasa estratehikong lokasyon kaharap sa dagat. Meron ito noong matibay na pader na gawa sa bato subalit inalis noong mga 1870s. Mayroon din itong isang paaralan na itinayo mula sa mga coral stones sa kalagitnaan ng 19 na siglo at isang palengke na gawa sa kahoy at bato ang inilagay din dito noong taong 1881. Ang harapan ng nasa likod ng portiko ay itinayo noong 1727 ng mga Jesuita. Nagtatampok ito ng choir loft na mayroong organ pipe ng 19 na siglo. Ang partiko, idinagdag sa 1875, ay konektado sa harapan ng isang tugay gaya ng asul na mga tiles. Ang tore ng bantay o ang tore ng kampanilya, bagaman hindi ito na kumpleto ng mga Jesuit, ay natapos ng mga Augustinian Recollects. Itinayo ng mga coral stones, ang tower ay orihinal na hiwalay mula sa simbahan ngunit ito ay naging konektado sa pagsunod sa pagsasama ng portiko. Idineklarang pambansang yamang pangkalinangan ng simbahan ng Pambansang Museo ng Pilipinas at Pambansang Palatandaang Makasaysayan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas.
Kasama ng mga simbahan ng Maragondong, Lubok at Gian, dating sinama ang simbahan ng Baclayon sa UNESCO World Heritage Tentative List ng Pilipinas mula 1993 sa ilalim ng grupong Simbahang Jesuita ng Pilipinas. Nang magkaroon ng 7.2 na magnitude na lindol sa Bohol at iba pang bahagi ng gitnang Kabisayaan, lubhang nasira ang simbahan. Ang muling pagtatayo ng National Museum of the Philippines ay nagsimula noong 2013 at natapos noong 2017. Ang dalawa pang grabeng nasira ng malakas na lindol ay ang Holy Trinity Church sa Laoy at Santa Cruz Parish Church sa Maribojoc. Sa unang bahagi ng 2018 ay muling binuksan sa publiko ang Baclayon Church kung saan pinangunahan ni NHCP Chairman Rene Escalante ang seremonya sa simbahan na kakatapos lang noon na sumailalim sa restoration.